Bawat ilog may kwento ng misteryo, gaya ng ilog na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan meron daw naninirahang nilalang na nakunan pa ng litrato. Ano siya at paano niya naapektuhan ang pamumuhay ng mga nakatira sa paligid ng ilog? Loy, pakita ka na, Loy. Sa videong ito, ang isa sa mga nakatira malapit sa ilog nagsusumamo. Pakita ka na. Mahigit kalahating araw na kasing hinahanap ng rescuers ang 11 anyos niyang anak na si Carlo o Loy na pinangangambahang nalunod. Bakit naman ganun si Carlo pa? Ang dami pa naman ng gusto. Ang paniniwala ng mga taga roon, Tulungan niya ako! si Loy hindi lang basta nalunod. Di umano, may kumuha sa bata. Pinagbabawalan kami maligo ng ilog, may mga nangihila daw po. Ang salarin, pinaniniwalaang ang siya ring nasa kumalat na litrato. Lumabas po yung sa Jesus sa lahat. Ito daw po yung picture na yun na bago nakuhanan yung insidente ng pagkalunod ni Carlo, yun daw po yung nakita. Tila may sumisilip sa tabing ilog. Parang kung anong nilalang na may mahabang buhok at itim na mga mata. Nakakatakot naman. Halos taon-taon daw, meron talagang nalulunod sa ilog na ito sa barangay Muzon East. 6, 7 since 2012. Hindi akalain ni Josie na ang buhay ng anak niyang si Loy ang sunod na nakataya. Mamapunta lang ako sa kaklasmate ko sa phase 2. Ang hindi alam ni Josie, nagkayayaan na pala ang anak niya at ng mga kaibigan nito na maligo sa ilog. Sabi po ng isang classmate, maliligo daw po sila. Ayaw namin sumama kasi muntikan na rin po kami malunod nun eh. Nababato lang po kami ng tubig. Habang yung iba kong classmate tumalo na po. Maliligo na lang ako, pre. Pero si Carlo, hindi raw nakatiis at nakiligo na rin. Di ba po malalim hanggang tuhod lang po. Dilangoy po nila papuntang gitna. Laking gulat daw nila nang ang batong kanilang kinatatayuan biglang gumuho. Yung bato daw po naging buhangin po. Hinatak po sila. Nakikita po ko si Carlo na nagpipigal. Hindi po siya makaalis kasi po yung buhangin nangahatak po eh. Ang dalawang kaibigan ni na Renz nakalangoy pabalik sa Pampang. Tulungan niya ako! Pero si Carlo, hindi na raw nakaahon. Ang dalag na lang po yung nakikita namin. Sigaw po kami ng sigaw. Nag-engage po yung aming team. Through surface lang, hanap sila rito, kinakapa. Wala rin silang nakita. Bakit ganito anak? Nagpaalam ka bahay. Bakit dito mo ko pinapunta? Ilog pala itong malalim. Ang mister ni Josie na si Ronaldo tumulong sa mga rescuers sa pagsisid sa ilog na nasa 15 feet ang lalim. Itatay ko buhay ko. Para sa aking anak makita ko lang. Pinipilit kong makaikot ng ikot na gumagapang para maano ko yung anak ko, masalat ko man lang. Dahil lumalalim na ang gabi, Alanganin po na mag-engage ng gabi dahil medyo delikado. Pinagpabukas na po ulit. kinaumagahan sa pagpapatuloy ng paghahanap kay Loy, pasado alas 10 ng umaga, Nag-engage na yung isa namin kasamahan din, may nakapa siya. Doon niya nakapa, yung bata. Nakita na si Carlo! pero nahirapan silang iahon si Carlo dahil naipit daw ito sa ilalim. At nang tuluyan na nila itong naiahon, Matigas siya na hindi pa siya bloated. Bakit si Carlo? Bakit si Carlo? Yung sakit na parang hindi ko kakayanin. Ang sabi ko, bakit yung anak ko pa, ang bata-bata, doon lang naguho yung mundo. pero sina Josie at Rolando may ipinagtataka. Kung nalunod to, butod ang tiyan nito, maraming tubig to. Wala eh, tuyot na tuyot yung anak ko. Tila nag-iba rin daw ang mukha ni Loy. Yung buhok niya umaba, mukha na siyang babae, lumapad pa. Hanggang nagsimula ng kumalat sa mga GC o group chat ang litratong ito. Mukhang nilalang na hindi talaga katulad ng tao eh. Parang ano ang nangyayari, pinalitan yung mukha ng nilalang na yun. Ang
kabarangay nilang si Victoria. Naniniwalang ang nilalang sa ilog ang posibleng rason kung bakit nalunod din noong taong 2018 ang 11 anyos niyang anak na si Vladimir. Kasama ang mga bata, sila nga po nagkasiyahan at yung anak ko po na itulak, kasawang palad na matay. Sabi po nila may engkanto daw po na nag-aanyaya sa mga bata para maligo doon. Ang ending po, yun, namamatay po sila. Ang lugar kung saan nalitratuhan ng di umano'y engkanto o nilalang, malapit lang daw sa kung saan din nalunod si Vladimir. Dito po nalunod si Carlo. Si Vladimir po, doon sa Dudugod. Hinanap ng aming team ang mga nasa litrato. Baka may namumukhaan ko kayo dyan. Ano ang totoong kwento sa likod ng litratong ito? Ako po yung nakaputing sando. Legit ba o totoo ang litrato? Hindi siya edited. Tingin ko po, May halimaw nga ba na nangunguha ng bata sa ilog ng Bulacan? Titigang muli ang litrato dahil makikilala na natin kung sino o ano ba talaga siya. Susunod na! Sa ilog ng San Jose del Monte, Bulacan, nalitratuhan ng di umano nangunguhan ng mga bata sa ilog. Ito daw po yung picture na yun na bago nakuhanan yung insidente ng pagkalun ng Di Carlo, yun daw po yung nakita. Hinanap ng aming team ang mga nasa litrato. Ang lalaking kumuha nito, tumangging magpa-interview. Pero ang isa sa mga kasama niya sa litrato, handa raw ilahad ang lahat-lahat. Tanda pa raw ni Sean ang araw kung kailan kinuna ng litrato. Napagdesisyonan po namin na maligo po sa phase 4 kasi po mainit po nun eh. Pagkatapos po namin maligo, dumiretso na po kami uwi. Pinost po agad ni tita yung picture. Kita niya po na parang may batang nakasilip po dun. Imposible po na kasama namin yung na-picture na babae. Si tita lang po yung babae namin kasama nun. Wala naman po marunong mag-edit sa amin nun. Kung sasabihin naman po nilang AI, wala pa pong AI nung time na yun. Pero paglilinaw niya ang litrato, hindi nakuhanan araw bago nalunod si Loy sa makatuwid. Kailan ito? Nung January 17, 2022 po. Dito po nakuhanan yung picture po. May kita po, andun pa po yung bahay. Tapos dito po mismo nakunan yung parang multo po. Wala pa pong riffraff dito dati. Di po ako naniniwala na elemento yung nasa ilog kasi po parang bato lang po siya na may nakapatong na plastic na itim. May bato bang ganun? Wala. Naniniwala ko na mayroon talaga doong elemento. hindi siya edited. Yung quality niya medyo pixelated. Feeling ko hindi na siya AI generated na parang damo siya hindi sa may lupa sa right side niya. Tingin ko po, isa po itong tinatawag natin na pareidolia. Psychological phenomenon kung saan yung tao po is nakakita ng mga random na muka sa mga bagay. May paliwanag naman ang doktor kung bakit hindi lumobo o nag-bloat ang katawan ni Loy nung ito'y nakita. Usually nakikita yung bloatedness after a day or two pa. Pwedeng mag-iba talaga yung itsura ng bangkay. Kung ang normal na tao naligo halimbawa ng mas matagal pa sa 30 minutes, nakikita natin nagkakaroon na ng changes yung skin natin. Ang tawag doon ay washerwoman's hands. So, nagiging kulubot. Tama naman yung inano na yun, pero dapat may kahawig man lang kahit kakaunti doon sa dating mukha ng anak. Dahil hindi nila mapaliwanag paano na nalunod ang bata at kung may nakita silang mga simbolo, ininigay nila yon kasi may narinig na silang maraming kwentong bayan tungkol dito. Ang nangyayari kasi, may change ng speed ng flow ng river. Magkakaroon na ito ng mga vertical current na pababa yung daloy ng water. Kaya parang humihigop. Sa batong part, nagsosolidify itong mga sediments or mga loose soil. Nagsesettle talaga siya dun sa malalim na part. Dahil sa pressure ng paa, kung pinapatungan, maghihiwalay-hiwalay siya. Dangerous talaga yung mga ganong mga ilog. Samantala, si Loy inihatid na sa kanyang huling hantungan. Sana yung nangyari sa anak ko, huwag na sanang mangyari sa iba. At huwag naman na sana nilang hayaan na nakatingga yung lugar na yun. Ang dapat po gawin ng sa barangay, lagyan ng bakod, lagyan ng sign na bawal na maligo dito, bawal nang magtambay. Mahilig po sa tubig kasi gusto niya. Magbakasyon kami, swimming kami. Kwento niya rin nagsisiman siya. Ang galing! Alam nating ang ilog ay buhay. Pero pwedeng-pwede ring manguha ng buhay.
Apo, ikaw, Apo. Palangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang karma mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.